Good day mga ka-sports natin dyan. Sa kabila nga ng mga nagsisilabasan ngayon, issue kay Myla Pablo ay agad naman nagtitrending. Ngayon meron na naman bago na kung saan mga ka-sports natin dyan, ang kanilang ngang DLSU Animo Defender ay meron ngang tweet na kung saan ay napasagot talaga si Myla Pablo. Kilala naman natin na si Myla ay hindi nga mapagpatol sa mga nangbabash sa kanya, sa mga nagtutweet. Pero sa ngayon, tila ba pumalag na nga ngayon ang superstar nga ng F2 Logistics na si Pablo. Aalamin natin ang tunay na katotohanan sa buong kwento nito. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka palang napadpad sa aking YouTube channel, huwag nyo namang kalimutan mag-subscribe at syempre, i-click nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong ma-update sa lahat nating mga latest na videos. Drop it! Sa isang tweet nga ng DLSU Animo Defender kung saan ay nakapaloob nga sa kanilang tweet na sinasabi kung nag-cramp si Ara Galang during daw sa kanyang crucial part sa games ay kinakailangan daw ang i-pick raw nila or ipasok sa loob ng court ay si Shola Alvarez kasi mas magaling daw ito kay Myla. Shola over Myla, yan ang kanilang sabi. Bilang si Myla knows naman daw na matagal uminit, yan ang kanilang sabi nga, at nagtatapon muna yan ng first few points, lalo na pag may injury si Sis. Yan ang kanyang sabi. Kung kaya, mas maganda daw na si Shola naman sapagkat brainy daw ito maglaro at pa-placing at effective at good passer daw. At yan makikita natin na mukhang may kumparahan ngang nagaganap kay Shola Alvarez at kay Myla Pablo. Mariinan ngang sinabi nga ng DLSU Animo Defender na mas okay daw si Shola kung siya lang daw ang masusunod. At dahil daw si Myla Pablo ay nagtatapon muna raw ito ng bola at matagal daw itong uminit. Yan ang kanyang sabi. Kung kaya nga dito mga ka-sports natin dyan ay napatweet rin nga itong si Myla Pablo kung saan sinabi niya, saan ninyo po nasagap na may injury ako? Fake news yan. Yan ang sabi ni Myla Pablo. At kalaki pa nga niyan mga ka-sports natin dyan, sinundan pa yun ng tweet ni Myla Pablo na meron nga siyang sign na post na prayer. At dito mga ka-sports, kitang-kita natin na mukhang na-hurts nga itong si Myla Pablo sa post na ito. Sino ba si DLSU Animo Defender? Kung makikita ninyo mga ka-sports natin dyan, mukhang kilala ang taong ito na nagpo-post sapagkat kahit sa kanilang mismong mga page ay talagang makikita ninyo palagi itong si DLSU Animo Defender. Kahit doon sa mga tweet nga ni Abby Maranyo ay talagang in na in siya palagi at update na update siya. Ibig sabihin talagang may katungkulan ito or kakilala. Baka lang ha, sapagkat nga itong si Myla Pablo ay kilala naman natin na hindi ito mapag-tweet, pero dito nga sa tweet na ito ng DLSU Animo Defender ay talagang napareply dyan si Myla Pablo. So ibig sabihin talaga mga ka-sports natin dyan na talagang baka kakilala rin to ni Myla Pablo. Kasi marami naman mga nagbabash kay Myla Pablo, yung mga bashers at yung iba naman mga nagko-komento ay hindi naman nire-replyan ng superstar na si Myla Pablo. Pero itong si DLSU Animo Defender ay nireplyan yan ni Myla Pablo. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, ay kakilala ba yan ni Myla Pablo? Pero duda talaga ako mga ka-sports at malakas ang kutob ko na baka talaga ay kilala nila ito sapagkat hindi naman yan magre-reply si Myla basta-basta kung hindi ito kakilala. Subalit kung mapapansin talaga ninyo mga ka-sports natin dyan, tama naman ang post na ito ng DLSU Animo Defender na kung saan ay tumutugma talaga to mga ka-sports sa nangyayari nga kay Myla Pablo sa loob ng court. Dahil nga kapansin-pansin natin na imbis na si Myla Pablo nga ang ibaba dahil isa siya sa mga superstar at inamin na nga ni Myla Pablo na wala naman siyang injury, pero
Sa halip na si Pablo nga ang ipasok sa loob ng court at ibabad, ay nauuna pa nga dyan na ibabad itong si Shola Alvarez. At kapag sakalang minamalas si Alvarez, sakalang inilalabas at ipinapalit nga si Myla Pablo. At kitang-kita naman natin na halos pinapasok na si Myla Pablo kung saan nga malala na ang kalamangan nga ng kalaban. Kung kaya hindi rin nakakapag-push si Myla sapagkat huli na nga bago siya ipasok. Pero kung gawin tong first 6 at ibabad to, sure tayo na talagang iinit naman agad tong si Pablo. Samantalang mga ka-sports natin dyan, sa ngayon ang kupunan nga ni Myla Pablo at ni Regine Diego ay hindi nga pasok sa semifinals. Sunod-sunod na talaga ngayon ang nasasabi nating pagkaalat nga ng F2 Logistics at hindi nga talaga makabelo-belo itong si Coach Regine Diego at kita natin sa expression nga ng kanyang mukha na tila ba ay parang gusto niya na talagang maimbyar na sa kanyang mga players. Pero syempre baka sa makeup niya lang yan or sa aurahan niya lang yan. Baka hindi naman ganun siya sapagkat medyo mabait naman si Regine kapag kausap niya ang kanyang players. Pero kita natin talaga na gusto makipagbukbukan sana ng ating Coach Regine Diego na gusto niyang lumaban ang kanyang team pero wala talaga talo talaga ang kanyang team at talagang kitang-kita natin na pahina na ngayon ng F2 at dahil nga dyan ay bukod sa hindi sila makapasok sa semifinals ay nasa mababa nga silang ranking kung saan nga mga ka-sports mukhang magkikita-kita na lang tayo sa next conference dahil nga sa natitirang laban pa ng F2 Logistics ay iilan na lang ito at malalakas na team pa. Pag nagkataon natalo pa sila ng dalawang team na malakas, mas lalo ngang malalaglag ang kanilang standing pagdating nga sa PDL All Filipino Conference. Abangan na lang natin ang revenge ng F2 Logistics sa next conference. Baka mas malakas na sila sapagkat mukhang next conference nga ay talagang kumpleto na sila sapagkat okay na yan si KKD. At kung hindi pa aalis si Myla Pablo, ay sure tayo na meron pa nga silang tsansa na makapag podium finish at magkaroon nga sila ng gold medal. Matatandaan nga natin noon na nagbitaw nga ng salita si Abby Maraño na gusto niya bago raw siya magretiro ay marami daw silang napatunayan sa PBL at nagkaroon sila ng back-to-back champion. Sa tingin nyo, kayanin pa kaya ng kupunan ni Abby Maraño na makapag-podium finish sila at makakuha ng back-to-back champion dito sa PBL? Kung kaya, comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.